Ngunit sa Bible, ang pag-aayuno ay higit pa sa hindi pagkain. Ito ay isang spiritual na disiplina. Pagpapalalim ng pananampalataya. Kailan nagsimula ang pag-aayuno? Walang talata na nagsasabing dito nagsimula ang pag-aayuno o salib. Unti-unti itong makikita sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Dahil mayroong relihiyon na nagpapanukala na itong araw na to ay magpapasting ka. Ano po? Mamaya malilinawan tayo kung bakit kailangan pa ba natin mag-fasting o dapat, hindi dapat. Ang sabi, si Moses po, yung unang tinatawag na nag-fasting. Ang sabi diyan, hindi kumain o uminom 40 days and 40 nights. Imagine. Ito yung gumawa si Aaron ng calf, yung buyang baka. Nang sabi niya, napakatagal ni Moises doon sa bundok ng Sinai. Gumawa tayo ng Diyos na manguna sa atin. Kaya doon nabuo yung Diyos sa atin. Kaya nagkaroon ng utos sa Exodus chapter 20 na huwag kang sasamba, huwag kang gagawa ng mga. Ito yun. So nag-fasting itong si Moises. Hindi kumain. Hindi rin uminom. Ano yung kahulugan nito? Sinabi din, alam niyo po sinabi ng banal na kasulatan sa Matthew 4 verse 4. Datapot siya sumagot at sinabi, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ng tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Diyos yung kausap niya po dito eh. So, tunay na ang salita ng Diyos ay hindi lang pagkain para sa spiritual po ito. Ang tao ay hindi mabubuhay ng walang Diyos. Pero bakit may nabubuhay? Hindi kumikilala sa Diyos. Yun yung tinatawag sa Biblia na buhay sila, pero patay. Buhay physical, pero yung spiritual nila ay patay. Nakalagay po yun sa James, Book of James. Yan, si Moises po yung unang example ng hindi pagkain at pag-inom. Ezra, na magkagayon ng tanyag ako ng ayuno sa ilog ng Ahaba upang tayo'y magpakababa. So yung pag-ayuno, marami palang dahilan. Sa pag-ayuno mo, pwede ka magpakababa. Pakababa sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Upang humanap sa Kanya ng matuwid na daan sa atin at sa ating mga bata at sa lahat ng ating pag-aari. Si Esther naman, gayon din. 9:31. Upang pagtibayin ang mga araw na ito ng Purim sa kanilang mga takdang panahon, ayon sa ibinilin sa kanila ni Mardukeo na Hudyo at ni Esther na Reyna, at ayon sa kanilang ipinasya sa kanilang sarili at sa kanilang bini sa bagay ng pag-aayuno at kanilang pagdaig. So sa pag-aayuno ay kalakip ng pagdaig. Medyo malabo pa. Jonah at ang bayang Nineveh ay sumampalataya sa Diyos. So sa kanilang pagsampalataya, ginamit nila yung tinatawag na pag-aayuno o yung tinatawag na fasting. At sila ay nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadakilaan hanggang sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ganon din si Daniel. At aking tiningin ang aking mukha sa Panginoon Diyos upang humanap sa pamamagitan ng pananalangin at mga samo ng pag-aayuno at pananamit na magaspang at ng mga abo. So, ginagamit ang pag-aayuno sa pagsamo, sa pananalangin. Ano po? Mapapansin na pag-aayuno ay karaniwang kaugnay ng paghingi ng patnubay, o yung fasting, paghingi ng patnubay,
pagsisisi, matinding panalangin, o matinding panalangin sa Diyos. Pagpapakumbaba sa Diyos. Ito yung tanong. Ngayong last days ba, kailangan po ba nating mag-fasting? Kailangan ba natin mag-ayuno? Pansinin po natin yung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa 4:1-4. Ang sabi dito, nang magkagaling-hatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi. So nag-fasting ang ating Panginoon Kristo ng 40 days and 40 nights. Sa wakas, nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at ang sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. So, magaling ang diablo. Kung saan ka mahina, doon ka tutuksuhin. Alam ng diablo na gutom to eh. So marahil gusto nito pagkain. So kaya mag-ingat po tayo. Kung saan tayo mahina, doon tayo tutuksuhin. Kung mahina ka sa pagkain, sabi ng doktor, mataas yung sugar mo. Huwag kang kumain ng matatamis. Hindi ko mapigilan. Yun yung tukso. Meron. Sabi ng doktor, mataas yung presyon mo. Mataas yung high blood. Mataas yung blood sugar, presyon. Bawal kang kumain ng matataba. Fatty foods, fried foods. Yun yung masarap. At yun ang gustong-gusto ng tao. Bawal. So, nandiyan yung tukso. Ano po? Alam ng diablo kung saan ka tutuksuhin. Kung saan ka mahina, dun ka tutuksuhin. Ano po? Kaya mag-ingat po tayo sa tinatawag na diablo. Take note po, ang ating Panginoon Kristo po ay nag-fasting din. Hindi tinuturo ng bagong tipan na obligado ang bawat Kristiyano na mag-ayuno, ngunit ipinapakita nito ang pag-aayuno ay isang mahalagang spiritual na disiplina na maaaring gawin ng mga mananampalataya. Kung gusto mo na mag-ayuno, pagpapakita ito ng pagpapakumbaba sa Diyos. Walang sapilitan yan. Kailangan ba, yun yung tanong eh, kailangan bang gawin ng mga Kristiyano ngayon? Oo. Maaari at kapag-pagkanabang itong gawin, ngunit hindi iniutos sa lahat ng Kristiyano. Nakadepende nga po sa atin. Hindi sinabi ni Jesus na dapat kayong mag-ayuno sa ganitong araw. Ang mga apostol ay hindi nagsabi na tayo po ay mag-ayuno. Ngunit sinabi ng ating Panginoong Kristo about fasting dito sa Matthew 16, verse 18. Dahil mayroong nag-aayuno na nagpapakitang tao lamang. 16 to 18. Bukod dito, pagka kayo'y nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinasasama ang kanilang mukha upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat ikaw sa pag-aayuno ay langisan mo ang iyong ulo. O mag-ayos ka. Ilamusan mo ang iyong mukha upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim, at ang ama mo na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. So, kung ikaw ay mag-fasting o gusto mo na mag-aayuno sa Diyos, huwag mong ipakita sa tao. Gawin mo dahil isa yon sa palatandaan na malalim yung iyong pananampalataya sa Diyos. Dahil gagawin mo yon
yung isang bagay na pag-aayuno para sa Diyos.